Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's episode, pasukin natin ang studio condominium unit na ating in-interior for the client. Okay guys! Hi guys! Welcome back to Design to Inspire. We design to inspire. To those who are new to our channel, Design to Inspire is all about architecture, construction, building materials, and lots of interior design. So for today's episode guys, condo tour tayo kasi tapos na itong studio unit natin na project. Dito yan sa The Pearl Place sa Pasig yan. So simulan na natin yan. So pagpasok mo ng unit, since ang area kasi natin or ang layout nitong Pearl Place or yung studio unit natin is very tight on the entrance. Ito kasi yung main door. Tapos andun yung door ng kitchen. So, main entrance. So, nung pinlano ko siya, sabi ko, anong pwede natin gawin sa wall na to? Mahabang wall to eh. So, very useless. So, ang ginawa natin, dito natin pinrovide yung ating extra storages or ang ating overhead cabinet. Tapos, meron tayong walls dito sa side na to. Imbis na solid colors and solid finish, ginawa natin siyang mirror para visually yung reflections nung pagiging maluwag is ma-achieve natin. Tapos, on the side, sa lower part, nandito ang ating working station. So, ang working station natin, meron tayo dyang nilagay ng mga drawers yan. So, lagayan niya ng mga gamit. Tapos, gumamit tayo ng stool. So, ang ating bar stool is enough size to sit down and to work. No? So, pwede ka maglagay siguro ng mga 3 bar stool. Tapos, industrial yung finish. Ang finish niya is on a matte black metal. Tapos may onting touch ng wood. And yun, basically ganito siya. So you're doing your workstation here. Okay? So pwede ka maglagay dyan. Yan. So 1, 2, 3. Tapos your laptop. Tapos all the saksakan and all the outlet are placed under the workstation. So meron tayo dyan grommet. So dun lahat pupunta ang ating mga wirings. And naglagay tayo ng plug. So ito yung plug natin. Yan. So dyan naman ang ating mga saksakan para malinis lang tingnan yung ating yung ating mirror, 'di ba? So clean lang siya, workstation, laptop, yan. Do your assignments ganyan. So basically 'yon. So yun yung design ng ating workstation. Ayos ba? So pumunta tayo ngayon sa ating okay. So yung unang door na sinasabi ko sa inyo pagpasok mo ng entrance, ito yung banyo or yung tinatawag natin na toilet and bath. So pasok tayo. The space is too small. So, ginawa natin siyang into a, paano ba? Space-wise o pinlan natin siya na maayos na malagyan ng marami kang pwedeng ilagay na gamit or storage. So, very useful. Tapos, anthropometrics, maluwag, hindi siya masikip. So, pagpasok mo, pinalitan natin yung lumang lavatory. So, yung lumang lavatory natin is simple lang siya. Parang lang may sink doon na simple. So, ginawa natin, nag-terno tayo. Meron tayo ditong, tawag dito, medicine cabinet. So, mirror na siya. Sa likod niya, nandun ang ating mga abubot pwedeng ilagay. Then, nagkumuha tayo ng lavatory set. Yan. Na may cabinet underneath. So, may additional abubot. Then, tinernohan natin siya ng matte finish na faucet. Diba? Kasi ang shades natin or ang color scheme natin dito is more on the shades of black, gray, light gray, yan, gunmetals, yan. So, yung ating mga switches, pinalitan din natin ng gunmetal. And yung ating texture naman ng ating mga tiles is cement finish on a gray shade. Tapos yun, naglagay ako ng onting accent para meron tayong warm color, di ba? Kasi ilaw na warm, guys, nakakapogi yan, saka nakakaganda. Yung daylight, hindi. Anyway, tapos dito naman sa side, naglagay ako ng small cabinet. So, wood finish siya para hindi pa rin nawawala yung theme natin na medyo konting wood. Actually, yung ating workstation is same finish nito. So, ang laman nito is nandyan yung pwede mo ilagay, isabit yung mga vacuum mo, yan, yung mga toiletries or yung mga map, yan. Yan yung mga pwedeng ilagay. Tapos, punta tayo dito sa shower. For the shower naman, talagang siya, saktong-sakto lang yung space. So, pinalitan natin siya ng gunmetal set ng shower. So, tama lang yung height. And gumamit tayo ng matsuka tiles. So, ito yon. So, para ma-accent, no? May onting texture yung ating shower area. So, before, ang initial design ko is maglagay dito ng glass enclosure. Kaya lang medyo too tight.
So, we want na hindi lang masyadong mag-ano yung water doon. Kaya nilagay natin itong fixed glass dito, katapat nito. So, yun yung pinaka-theme ng ating toilet and bath. Alright? So, ngayon punta tayo sa ating kitchen area. Next guys, adjacent or sa likod ng ating bathroom or ating toilet, since the space is too small, hindi naman too small, tama lang for our studio unit. Kasi typical yan dito sa city, no? Yung mga 23 square na condominium, ganito talaga yung size niya or yung mga layout niya. So, kitchen na. So, onting lakad lang, kitchen na. We have around parang 2.5 length na kitchen. So, ang finish nito is on a black solid surface. Meron siyang parang salt na dot. So, wala kasing pure black. So gumamit tayo ng parang ano matawag yun? Basta black and with parang salt na mga tuldok-tuldok. So, meron tayo ditong splashboard. So, hindi ko na siya minirror since lahat ng paligid natin is puro mirror na. Tapos, nilagyan ko siya ng sink. Enough. Tama lang yung size niya for the kawali, pinggan. Yan. So, malakas naman ang pressure ni Pearl. Yan. Tapos, naglagay tayo ng ating induction cooker, 2. Tapos, yung ginamit natin ang tawag dito, mess no. So, yung ginamit natin dito what do you call this? Nasa dulo ng dila ko eh. Hood, yan. So, yung enough para i-absorb yung mga usok, ganyan. Lighted din siya. At the same time, kung wala ka naman gagawin dyan at kailangan mo ng ilaw on our kitchen area, meron tayong sensor light. Yan. So, kada detect ng kanyang movement, yan, ilaw siya. So, maganda yung sensor kasi pag basa yung kamay mo, para hindi ka makuryente, di ba? Pipindot-pindot ka pang gano'n. Yan, gano'n mo lang. Ilaw na. Yan. Tapos, terno natin, ng mga black utensils dyan. Tapos, meron tayong overhead cabinet. Ang finish naman ito is on a light gray, parang taupe. Yan, above. Tapos, with matte black grand bar handles. And, underneath, meron ding mga cabinet. So, nandyan yung mga microwave, yung mga oven toaster, dyan nakasave. Tapos, dito sa ating left side, nandito na po ang ating dining area. For the dining area, since, actually guys, this project is tailored sa ating client. So, mag-isa lang ang gagamit dito. So, basically, dinesign natin itong layout na to para sa kanya. So, this layout is hindi para sa lahat. So, kung sino yung makaka-relate sa kanya, ganito yung layout na approve. Okay? So, gusto niya kasi isang man cave. Meron din siyang other properties pa. So, nandun talaga yung marami niyang gamit. So, itong property na to is malapit sa kanyang workspace, halfway house, ganyan. So, talagang para sa kanya lang. Good for 1, pwedeng 2, ganyan. So, for the dining area, naisip ko, since hindi naman siya laging kumakain dito, so, actually, pwede kang kumain dito sa workstation mo. Pero, naglagay pa rin tayo ng special space for the dining area. Naglagay tayo ng wall-mounted, yung natutupi. Para, in the event, pwede nyo itong gamiting area na to, na maraming upuan, yan, maglalagay ka. Pwede. So, for pag dining area naman, gusto mo magkaroon ng dining, so good for 3 or good for 2, naglagay tayo, yung pwede siyang na-assemble. So, buuin lang natin. Yan. So, yan. Safe na yan. Tapos, itong area naman na to, dito ko nilagay yung kanyang chairs na natutupi. So, pag kailangan niya, yun. So, meron na tayong dining area. So, meron tayong mga 2 pieces, 4 pieces na dito. So, kung kailangan mo kumain, dyan, extra. So, pwede dito. Or additional workstation or workspace. Yan. So, ito ang ating dining area. So, ang ginawa natin, para magkaroon ng privacy naman ng ating bedroom at ang ating living or dining area, nagkaroon tayo ng display area or ating divider. Okay guys, so nandun kasi ang ating bedroom area. So, nandito yung ating common area or common area or ang ating common space. So, nandun ng toilet and bath, workstation, kitchen, dining / living area. So, naglagay tayo ngayon ng divider. Nandito kasi ang bedroom area ko. Tapos, so sabi ko, useless naman kung i-divide mo siya ng ng parang something wall. So, I want
medyo may lighting pa rin yung ambience natin, guys. So, maganda dapat yung pagkaliwanag niya. By the way, nagkalat-kalat ang ilaw nito. We use pin lights, we use strip lights, LED lights, no? Para maraming choices ng mga ilaw, okay? So, for this finish naman, gusto ko clear glass para natatanaw ko pa rin yung lighting ko doon sa bedroom. Kasi nandun yung natural light ventilation. Tapos above, ni-request niya, andyan ang kanya mga display. So, mga toys and mga, ano ba? I don't know kung ano laman ng box na yun, pero mga collections na yan. So, ito rin. Yan. So, our client is parang member ng iFern yan. So, pag kailangan nyo, message nyo siya. Anyway, tapos, this one are all storages. So, nandito rin ang ref sa loob and other kitchen appliances. Yan. So, ginawa ko siyang mirror para hindi ganun ka-heavy tingnan. Yung ganun kasikip. Gusto ko i-reflect lang, i-bounce back lang niya yung mga spaces and yung mga light. Diba? Cute. So, itong area na to, kung saan ako dadaan ngayon is papunta sa ating bedroom. Yung pinaka masarap puntahan sa isang space. So, okay guys, no? Tara, pasok kayo sa ating masarap na part kung nasa ng ating bedroom. O ha, di ba? So, 23 square meter. Meron tayong napakagandang bedroom, guys. Okay? So, ito yung sinasabi ko, nandito yung window natin. Medyo maliit lang kasi yung window natin. So, basically, pag studio unit, ang liliit talaga ng cut ng windows. Tapos, paano ba? Simulan natin? Alright. So, yung division na sinasabi ko sa inyo kanina is ito yon. So, back-to-back yan, guys. So, meron ako dyang mga cabinets din. Alright? So, sa baba ng cabinets natin yan. Alright? So, yan. So, yung mga cabinets na yan, back-to-back yan. Meron sa kabila display. Tapos, dito medyo malalim cabinetry yan. Tapos, itong area naman na to, kung nasa ng kanyang headboard, are all cabinets din yan, shelves. So, tinadtad natin ng mga closets and cabinets. Tapos, yung sinasandalan ng kanyang bed, ito. Yan. So, yung accent wall din natin, which is on a cement finish na parang wood. No open yan, guys. Hindi ko lang i-open kasi naka-display ang kanyang mga shoes. Alright? So, meron yung handle. Hydraulic yan. So, malalim. All the way down. Storage yan. And, kung saan nakakabit, yung pinaka-bed. Guys, tingnan nyo yung bed natin. So, this is a queen size mattress. So, super lambot. Makikita niyo naman. So, masarap matulog. Queen size yan. Ang shade natin is on the black, gray. Yan. So, accent natin, may onting white. Is now open. So, kung mapapanood yung mga previous videos natin, no, yung buong bed area na to, itong kabuuan na to, is nakaangat. Mga around 90 cm. So, medyo malaki yun. Mga ganyan. So, lahat yun pwede mo gamitin as storage. Naka-hydraulic to, pwede mo hilahin. Ayoko lang hilahin ngayon kasi nakaayos na yung bed ko, no? Mahirap mag-ayos. Panoorin nyo na lang yung mga previous videos natin. And, meron ako dong shelves sa side. Yan. So, pwede mong lagyan ng yung mga cellphones, gadgets, display. Actually, itong buong letter L na to, pwede mo rin siyang lagyan ng displays. Di ba? Tapos, in-accent ko siya ng warm color para, alam mo na, yung pag gusto mong sindihan lang is yung accent mo is panalo. Tapos, nandito ang aircon. For the column naman, minirror ko uli siya, no? Kasi heavy to tingnan, yan, bigat. Napakalaki na nung beam mo dito. Actually, this is tambol. So, beam mo. So, ayokong may column pa dyan na malaki. Kaya, ating pinalutan ng mirror. So, ang view mo naman from the window, papunta dun sa baba. Tara, ikot tayo camera. Cut. Alright guys, so ang view mo naman, pag nandun ka sa curtain natin, pababa. So ito yung makikita mo, no? Tingnan mo, hindi siya masikip. Pag bumaba ka, akit ka. Kasi matangkad ako eh, oh. So hindi naman abot. So kahit tumuntong ka dyan, hindi ka abot. Tapos pagbaba mo, yan. Yan, so ito yung space na yon. So lighted din yung stairs. Mamaya makikita nyo yan, lighted yan. Para kung sakaling gabi na, gusto mong baka madapa ka, inilawan ko yung step. Tapos sa wall-mounted ang ating TV para maganda. Actually, naka-bracket to eh. So, kung meron kang gustong panoorin, tapos nasa living ka, pwede mong i-twist papunta doon. Pero hindi ko na siya i-twist. Kasi malaking TV, mabigat. Anyway, so yon. So, ito yung view mo. From the bedroom. Yung, kung may bisita ka, naka-interact ka pa rin. Kahit may divider ka. Actually, kahit sa entrance, oh, kita mo, di ba?
from the living area. So, kitang-kita. So, itong 23 square meter na to, nakaka-proud to kasi ang laki nung kinalabasan niya and ang ganda nung pagka-planning natin. Very elegant and hindi siya mukhang mukhang storage na condo. Alam mo yon. So, mukha pa rin siyang ang tawag dito, maliwalas and sobrang warm nung feel. 'Di ba? Tapos ang aircon natin dito is 1.5 HP lang. So malamig siya mula entrance papuntang bedroom area. Alright guys, thank you for watching our channel, no? So sa mga nakarelate sa ating client, si Mr. Villanueva. Hello sir, so ito na yung project natin, tapos na. So yun, sana nakukuha yung inspiration sa ating project na to. And see you again on our next projects. Marami tayo niyan. So pwede niyo siyang gawing inspiration on your future condominium and house residential projects. Bye guys, thank you for watching our channel.